So sa pagkakataong ito, tayo po babasa po sa salita ng ating Panginoon. And open our Bible in the book of Philippians. No? Philippians chapter 2 verse 3. At nais ko po itong basahin in NIV translation. No? Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. Sino po mahilig po sa allowance? Magsabing amen. Okay, eto na po mga mahilig sa allowance. Ayan. Tingnan natin anong klaseng allowance po ito. Okay. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. And also in 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5 in NLT translation then. I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled with your grandmother Lois and your mother Eunice. And I know that same faith continues strong in you. Okay, tayo pong lahat ay makakaupo na po. At manatili ang kapayapaan at ang kaligayahan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, no? Okay, no? So, for today, for the last 2 weeks, no, we have discussed, no, the subject that nothing is free. Ito po yung pinaka-main theme nito pong series po na ito na siyang ating tinatalakay, no? At naunawaan po natin, last March 2, we have this subject, nothing is free, the principle of sacrifice in God's economy. And we also discussed last week, no? Ito pong paksa or itong subject po natin na ito, the illusions of free gifts, no? Marami tayong naiisip patungkol sa libre at marami sa atin nung araw, gusto natin laging, ayan, akala natin nakalamang tayo, no? Akala natin may bentahe tayo kapag tayo nakakalibre. Yung pala, pagka tayo ay nalilibre, ayan, you cannot afford yung nilibre sa'yo. Parang ngayon nakakahiya na tuloy na malibre. Mas maganda, may dignidad yung nanlilibre. Kaya manlibre na po tayo. Ha? Yung mga mamaya po dito na may kakayanan po, subukan po ninyo, manlibre kayo. Maglibre kayo ng lunch mamaya. Tama? Mukhang ayaw Mukhang gusto nyo sa walang dignidad, no? Na kayo na lang yung ililibre. Okay. So today, in continuing this month, short series about amazing cause of God's grace, no? We will explore for today the subject or the topic, how should believers respond, which is the last and final natin, no? How should believers respond to God's unmerited gift of grace, no? So, dahil napag-aralan na po natin ito, paano ngayon natin to gagawin? Yung libreng kaloob ng Diyos na kaligtasan po sa atin, tayong mga tumanggap, paano natin i-apply, paano natin i-appreciate, paano tayo tutugon, magre-respond dito sa tinanggap na natin na kaligtasan buhat po sa ating Panginoon. Paano natin gagawin ito pong bagay po na ito na ano ngayon ang dapat na gawin po natin? Today we will talk about the actions. Ano ang dapat na maging action po natin dito po sa
kaloob na kaligtasan ng ating Panginoon. Okay, ready na po ba tayo? Medyo mahaba-haba po ito. Pre-practice ko po ito kahapon. Sa practice ko pa lang, 3 hours and 10 minutes po ako inabot. Isipin nyo, practice. Namumroblema po ako. Ang slides po natin for today is 153. So kung yan ay ilalagay po ninyo sa 1 minute per slides, that is 153 minutes, no? Ganun po yan. Kaya okay po, magtubig-tubig na kayo, magkape, okay, para makapaghanda po tayo. Okay, so simulan na po natin ngayon. Gusto niyo po ba na mahaba po? Okay na nandito tayo kaysa po nasa rally po tayo, ha? Amen. Okay, so dito po muna tayo. Naintindihan po ba natin? Okay. So ngayon, tignan po natin maigi. Pinag-uusapan natin ang kaligtasan na kaloob ng Panginoon at ibinigay po ito sa atin ng libre. Ano ngayon, bilang isang mananampalataya, ang magiging tugon po natin? Remember, ang mga non-believing people, no, ay wala tayong mai-expect sa kanila. Ibig sabihin, even God Himself ay wala pong expectation sa mga hindi po naniniwala at hindi nakatanggap ng kaligtasan. Zero expectation. Zero vote. Parang ganun po yan. Naintindihan po ba ninyo? Zero expectation, zero vote. Amen. Isip nyo kagad, kampanya no? Pag nakarinig lang kayo ng vote, matagal pa po ang eleksyon, no? Okay. So, zero expectation ng ating Panginoon pagdating po sa mga hindi naniniwala. No? Kasi walang magagawa ang Lord. Pero tayo na tumanggap, hindi ng ayuda, hindi po ng akop ang tinanggap natin. Ang tinanggap natin ay, ano po? Kaligtasan. O yan, kaligtasan ang tinanggap natin. So ngayon, tayong tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon, inaasahan tayo ng Lord na meron po siyang makikita po sa atin the moment na tinanggap natin yung kaligtasan po na yon. Amen. Okay. So ngayon, tignan po natin. In every part, no, na ating pagtalakay, lagi pong meron po ito sa ilalim po, no, na number 1 is the biblical perspective, and then the second is how are we going to respond God's grace with action, and then lastly is the practical application. Lahat po ito ng tatalakayin natin para alam nyo na kung ano yung mga pagkakasunod-sunod. Naintindihan po ba ninyo? Kumbaga po sa balita, yan po yung mga nagbabagang, ayan, alam nyo na po, no? Naintindihan po ba natin? Okay. So, unang-una, tignan po natin, no? Yung sinasabi ng Lord, paano tayo tutugon, paano tayo action. Number 1, no? Na dapat nating gawin, yamang tayo'y tumanggap ng kaligtasan ng ating Panginoon, unang-una, respond with gratitude. Dapat mapagpasalamat po tayo. Alam niyo, dapat, ito diretso po, burado po sa Kingdom of God. Burado po at walang puwang sa Kingdom of God ang mapapabilang dito na reklamador. Diretso po ito. You are not qualified na maging kingdom citizen, no? Citizen of the kingdom of God kapag ka ikaw ay reklamador. Mareklamo, madaing. Tama? Ang kinakailangan po sa atin, mapagpasalamat, i-cultivate natin, i-develop natin yung gratitude spirit. The Bible mentioned in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks. Yung iba, paborito pa po ito. Pero kapag medyo pumangit ang sitwasyon, halos isumpa na yung kanyang sitwasyon din. Tama? Amen. Ilan dito, umagang-maga pa lang, ang init na ng ulo. Yung iba nga sa atin, di ba, papunta pa lang ng church, mainit na ulo. Meron dito nagtalo, imbis na magpasalamat sa ating Panginoon. The Bible mention, in everything give thanks. Bakit ka dapat magpasalamat sa Panginoon? The Bible uses in everything. In some translation, it uses in all circumstances.
Pag sinabing in all circumstances, whether it be good or bad, dapat we have something to thank for to our Lord Jesus Christ. Psalms 103 verse 2, this is what the Bible mentioned. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sabihin nyo sa katabi nyo, forget not all His benefits. Yes, yan ang lagi nangyayari. Nakakalimot po eh. Tama po ba? Okay. So, now, let's take a look. Number one is the biblical perspective, no? Itong tinatawag po na tayo'y makultivate, ma-develop yung mapagpasalamat. Kasi madalas sa atin, kapag tayo kinulang, kinapos, hindi na po nakikita pagpapasalamat. Tama? Ilan rito, mainit ang ulo, pagkakapos ang pera, kinulang ang pera. Lahat kaaway niya. Ay, hindi po biblical po yun. Wala pong sinasabi sa Bible na kapag ka po tayo kinapos ng pera, ay uminit ang ulo natin. Ang sabi ng Bible, in everything, give thanks. Sa biblical perspective po, ito po ang sinasabi, gratitude is foundational to the Christian life because it acknowledges God as the ultimate source of everything. Kinikilala natin na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. At pag ang Diyos ang source natin, ibig sabihin, whatever God supplies us, sakto yun at hindi kukulangin ng Panginoon. Amen. Kaya nga, isa sa title niya, El Shaddai. The title El Shaddai means Almighty God rin, and another meaning is God who is more than enough. So kung tayo, siya yung source natin, wala pong kulang ang Panginoon. Ang isip lang natin ang kulang. Diretso po. Ang isip natin lang ang kulang, pero ang supply ng Lord, hindi po kulang po yan. So kapag ito ginawa po natin na ganito ang mentality po natin, ikinultivate po natin ganito, mapagpasalamat po tayo. Huwag kayong tumingin sa kulang. Uulitin ko, isip mo lang ang kulang, pero ang supply ng Diyos hindi kulang. Kaya magpasalamat ka. Kahit nakikita mo, parang konti yung nasa harapan mo, pero magpasalamat ka. Lord, ang supply mo, hindi kulang. Ang isip ko lang ang gustong magkulang. Amen! So if you are about to remember the story of the 10 lepers, nabasa nyo na po yun, yung 10 pinagaling na may ketong ng ating Panginoon. Doon sa 10 pinagaling, kita nyo ano in-expect ng Lord? Para magpasalamat. Pag kayo binigyan ng Diyos, kahit na binigyan kayo ng healing, binigyan tayo ng salvation, binigyan po tayo ng provision, binigyan tayo ng protection, balik ka sa Lord para magpasalamat. Amen. Yan ang tama. Balik ka sa Lord para magpasalamat. Amen. Kasi tumanggap kayo. Kita nyo, nung bumalik po, yung isa lang, ang tanong kagad ng Lord, where are the 9? Ibig sabihin, alam niya kung sino yung bless niya, alam niya kung sino yung mga binigyan niya, nakatanggap. So, nung bumalik yung isa, hinanap yung wala. Yung siyam, where are the 9? So, ito yung pagpapakita po, it demonstrates the importance of expressing thankfulness. You know, tayong lahat na mga, kahit sa tao na may tatanggapin po tayo, kahit simpleng thank you. Malaking bagay. Minsan sasabihin nyo, hindi na kailangan nyo, mayaman siya. Sobra-sobra naman siya. Mag-thank you ka. Yan ang kinakailangan, ma-develop po ito sa atin. Okay, so another thing is, recognize the ultimate cost of salvation paid by Jesus Christ and live in the state of thankfulness. As I have mentioned,
I-develop na po natin na matuto po tayo maging mapagpasalamat. Uulitin ko, ang isip lang natin kadalasan ang kulang. Ang Diyos hindi kulang. Ang provision niya hindi kulang. Kaya kung ang isip mo kulang, labanan mo. Mag-dwell yung isip mo doon sa Diyos na magpo-provide. Hindi magpo-provide ng kulang ang Diyos. Lagi mong kontrahin, kalabanin mo sarili mo, debatihin mo sarili mo. Sasabihin sa'yo parang kulang to. Debatihin mo, oy, hindi kulang yan. Kung kulang man yan, isip mo lang yan. Sabihin mo sa sarili mo yun. Kompleto ang Diyos, sapat ang Panginoon, sapat-sapat ang provision ng ating Panginoon. And another thing, acknowledge and thank those who sacrifice on our behalf. Matuto tayo magpasalamat kung sino-sino po yung mga nagsakripisyo para po sa atin. Sino-sino po ito? We have to thank our parents, our teachers, the pastors, or public servants. Kinakailangan pasalamatan nyo po yung mga yan. Pasalamatan nyo yung mga magulang po ninyo. Kilalanin ninyo ang kanilang paghihirap. Tama? Kahit sabihin ninyo, iniisip nyo, sagana naman ang mga magulang namin. Akala nyo lang sagana na ganun, pero naghihirap yan para makuha nga yung kasaganaan at maibigay sa inyo. Eh di lalo na kung hindi po yan nananagana at pagkatapos iginagapang ka para makatapos ka ng pag-aaral. Di ba? Napag-aralan na natin yan bilang pasasalamat na tayo po ay napag-aral po nila, napagtapos nila tayo. Pasalamatan nyo, i-acknowledge nyo ngayon, sabihin, hindi naman ako napagtapos ng magulang ko. Magpasalamat ka pa rin dahil naging ikaw yan. Di ba? Kung hindi man pasalamatan mo, at least nabuhay ka sa mundo na to. Para makita mo at maranasan naman ang kabutihan ng Panginoon. Kung hindi man ganun ang inaasahan mo, ang naging expectation mo sa magulang mo, but still, magpasalamat ka dahil yan ay ginamit ng Diyos para makita mo ang mundo na to, ang daigdig na to, at sa gayon, ikaw ay makatanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. Yung mga teacher po ninyo, sa mga estudyante na mga nag-aaral, pasalamatan ninyo, mga teacher po ninyo. Di ba? Sino pa? Yung mga public servant. Grabe, isipin po ninyo, nagpapagod po ngayon ng mga public servant po, pumupunta sa iba't ibang lugar at namimigay ng pera. Pasalamatan nyo po sila. Di ba? Salamat po. Di po ba? Amen. Pasalamatan nyo, nagsisilbi po sila sa inyo. Di ba? Ipinakikita nila ang taus-pusong paninilbihan, pasalamatan nyo po sila. Lahat ginagawa po nila para umunlad. Bahala na po kayo kung kaninong buhay ang uunlad. Hanapin nyo na lang. Pero at least pasalamatan nyo po sila. Amen. Pasalamatan sila. Yung mga boss po ninyo, pasalamatan nyo rin. Kasi kaya kayo may trabaho dahil po sa kanila. Pag nakikita nyo yung mga boss po nyo, ngitian nyo, pukulan nyo lang ng ngiti, kahit suplado po yan. At least, meron kang tinatawag po na trabaho o hanap buhay. Amen. O kaya yung iba naman, pagka kayo po'y nagkaroon ng trabaho, wag rin kayo magre-reklamo na mahirap. Sapagkat nitong week lang po na to, meron po kaming nakausap, 3 linggo pa lang nagtatrabaho, ang hirap daw ng trabaho niya. Tatlong araw pa lang siya naghahanap buhay. At siya'y nakiusap na magkaroon ng trabaho nung siya'y tinanggap. 3 araw pa lang, ang hirap daw. Biro niya, 3 araw pa lang, nahirapan, no? Di ba? Baka siguro, di niya masabi sa boss niya na de-depress siya dun sa paghahanap buhay niya. O kaya pagbabakasyonin siya ngayon ng boss niya. Wala na siyang trabaho for life. Di ba? E di ano ngayon ang sasabihin sa iyo ngayon, wala ka ng trabaho, ayan, magbakasyon. Naku, mas madidepress po ako niyan. E nga pag-isipan po ninyo, ang may trabaho at walang trabaho, parehong nakaka-depress yan. Mamili ka na lang kung anong side ka madidepress. Yung madidepress ka ng may pera o madidepress ka ng walang pera. Pili ka. Sabi mo sa katabi mo, pili ka. Ayan. Totoo yun kasi pareho namang may trabaho at wala, nakaka-depress.
Mamili ka na lang dun saang side ka madidepress. Yung wala kang pera o may pera ka. Naintindihan po ba natin? Pasalamatan po natin sila. And then, how are we going to respond to God's grace with action? Gratitude and appreciation. Yan po yan. No? So, gratitude and appreciation. Paano natin po ito number 1 is daily prayer and worship. Of course, yan po yan. Na talagang dapat magawa po natin. Alam niyo doon sa mga hindi nagdadasal, may somehow magiging ingrato po tayo sa araw na palilipasin natin na hindi natin nakausap ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin po bilang pasasalamat. Totoo po yung pagising po ninyo. Ako po, binago ko po ang format ng akin po nga panalangin po. Pagka unang-unang balsada po ng lahat ng set of ko is puro thank you. Thank you in advance. Basta pagising yan, lahat. Sumulat ako ng 25 po na pasasalamatan ko. Para dun sa araw na yun in advance. Kailangan matuto tayo makapagpasalamat po sa ating Panginoon. Kasama po yan. And then worship. Mag-worship tayo. Ang worship naman, hindi lang naman yung gumaganyan po tayo. Even in the act of kindness with our fellow men, fellow believers po. Kahit po sa opisina, yung wag kang maging masungit, that is an act of worship eh. Yung mga hindi ka suplado, suplada, an act of worship. Amen. Hindi yung laging nagsisisigaw, isipin po ninyo, laging nakikipag-away, ang hirap nung ganun. Diba? Yung lagi kami kaaway sa opisina. Yung iba nga, wala namang kaaway sa kaopisina nila, walang kaaway sa bahay. Yung iba naman gusto mang away lagi sa Facebook. Diba? Huwag ganun. Huwag ganun. Okay, mang-away sa Facebook. Pabayaan nyo. Paano inaaway ako? Kahit inaaway ka. Amen. Amen. Ano pa? Thank those around you. Kasama po yan. Sino-sino yung mga nasa paligid po natin? Teacher na naman. Yung mentor po natin. Family member. Pasalamatan natin. Tama? Yung minsan kasi, iniisip natin, hindi, walang kwenta. Isip mo lang yun. Isip mo lang. Yung mga teacher, again, naghihirap yan. Mahirap gumawa ng lesson plan. Akala nyo, ganun-ganun lang po yan. Parang maintindihan nyo, kahit na po ito, hindi po ito Department of Education, subukan po ninyo. Gumawa kayo ng lesson po sa pamamagitan na mag-e-exhort lang po kayo rito. Hindi po ganun kadali. Kaya nga minsan yung mga naa-assign, halos malubog sa upuan nyo kapag sinabing, ito ang schedule na para sa'yo, malulubog talaga sa upuan talaga. Ang hirap ng preparasyon, hindi ganun. Pasalamatan nyo yung mga teacher po ninyo sa eskwelahan, no? Yung mga nag-aaral po rito, pasalamatan yung patuloy. Kung may teacher dito, pasalamatan po natin yung mga teacher po natin, yung mga mentor natin, ayan. Mga facilitators natin, mga mentor yan eh. Yung mga facilitators nyo sa life group, pasalamatan nyo po. Grabe, ako makapagsasabi, hirap na hirap ang mga facilitators po ninyo sa pag-aaral. Grabe, ginagawang preparasyon yan. Dati hindi sila nagpre-prepare. Dati yun, dati. Pero ngayon, marunong na po sila mag-prepare. Kaya grabe, hirap na ginagawa po nila. Ako makakapagsabi po sa inyo. Nung araw, uso pa po yung sa tricycle lang, di ba? Nakasakay ka sa likod, yung notes na binigay sa kanila, yun na ang pag-aaralan na re-reviewin. Ngayon, hindi na po. Ang kakapal na mga libro na binabasa po niyan, no? Mga tools na ginagamit po niyan para matuto po lang ang bawat isa po sa inyo, lumakas kayo sa Panginoon. Kaya pasalamatan nyo yung mga mentors nyo, yung mga facilitators po nyo, pasalamatan nyo po sila. Sabihin nyo, thank you facilitators. O mamaya, magpi-picture taking naman kayo. Medyo yakapin nyo naman at pasalamatan nyo. Sabihin nyo, facilitator, teacher, thank you sa effort na ginagawa mo para sa aming life group. Amen. Sino pa? Family members po ninyo. Ayan. Pasalamatan natin yung mga family members. Ano sabi ko nga dyan, no? Write notes, no? Of thanks. Magpasalamat kayo kung di kayo nahihiya. Nahihiya pala kayo, I mean. Kung nahihiya kayo verbally,
na magsabi ng thank you sa family members nyo, sulatan nyo. Or i-text nyo na lang kung ayaw nyo. O kung may ano kayo, tumawag kayo. Ayan, para hindi harapan na gusto ko lang mag-thank you. Nay, tay, salamat sa lahat ng effort mo. Ate, kuya, salamat. Iba yung ganun eh. Bunso, salamat. Lakas mong kumain. Hindi ba? Pero natutuwa kami, ibig sabihin magana ka, blines ka ng Lord ng matinding appetite. Kasi yung iba may pagkain pero hindi makakain, pero ikaw, kita nyo, ang daming maipapagpasalamat. Oh. Amen. Ano pa? Give verbal affirmations. Ayan. I-comment nyo naman, i-affirm nyo naman po sila. 'Di ba? Kung medyo gumaganda po yung yung mga mukha nila, 'di po ba, balat nila, medyo i-comment mo na ang ganda ng skincare na ginagamit mo siguro ah. Ano ba secret mo, ate? O kuya, ano ba secret mo? Ang ganda mo ngayon, ang pogi mo. Ang pogi mo ngayon. Siyempre, makakatunog yan. Mukhang nagkakabulahan, mukhang may hihingin to. Ayan. Pagka humimas na ng ganyan yan at medyo kinakabahan na yon, pagka ganun, baka may hihingin kayo. Huwag kang mag-alala, ate, kuya, wala akong hihingin. Yan, at ina-appreciate ko lang effort mo sa family. Amen. Extend acts of kindness. Ayan, kailangan yan. Yung mga nagbibigay sa inyo ng panahon, yung iba halos ibuhos yung buhay nila sa inyo po. Remember, ito po lagi ang equation po niyan. No? When someone give their time to you, remember, they are giving the fraction of their life. Fraction of their life. You have to appreciate that. Yung kung sino yung nagbibigay ng panahon sa inyo, ng oras po ninyo. Amen. Kaya nga, di ba, by ethics po, kung sino yung kasama yung personal, huwag kayong magte-text dahil iba yung kakausap. Ito yung kaharap nyo eh. The people right in front of you are spending the fraction of their life. Pagkatapos magkaharap kayo, magte-text kayo, di ba? Definitely. Huwag po kayo magagalit ha, pero yan po kabastusan po. Kabastusan. You're not respecting their time. Dapat i-appreciate nyo po sila eh. Magkasama kayo eh. Tapos kung kailan kayo magkalayo, tsaka ka magte-text, kasama mo na kanina eh. Ba't di mo? Di ba? Kasama mo na kahapon eh. Amen. Gusto nyo pa ba? Practical or real life example. Dito ngayon tayo. Okay. Like for example, sa church po. Ito, sa church naman po natin. No? Siyempre po, tayo po, laging naririto every Sunday nga lang. Dati nga, may midweek service pa po tayo. Huwag nyo namang gawing umabsent po kayo. Di ba? Bilang pasasalamat nyo sa Panginoon, yan ba yung pagpapasalamat? Libang kayo ng liban, absent kayo ng absent. Di ba? Amen. Pasalamatan nyo naman ang Panginoon, yung mga ginagamit po. Paulit-ulit na po ito. Pasalamatan natin yung mga ushers. Di makikita nyo po sila, papasok kayo, ngitian nyo naman po sila. Sila po'y nagpupumilit ngumiti. Actually, hindi sa pa man, pinapractice ko po sila ng kailangan may standard ng ngiti. Ang ginagawa, sinusukat ko pa yung haba ng ngiti niyan. Sister, kulang. Medyo dagdagan mo pa. Okay. May sukat yan. Amen. Kaya babatiin nyo yung mga ushers po natin kapag po sila nakikita. Ngitian nyo po sila. Matindi po pagpapagal po nila, isipin po ninyo, inaakyat po ng mga yan, bago po sila mag-umpisa, yung service po natin, yung hirap po. Makilala nyo po, malaman nyo po, ang bawat isa po sa mga usher po natin, pasalamatan nyo po sila. Amen. Yung mga music ministry po natin, mga tumutugtog, umaawit, pasalamatan nyo po sila. Ayan. No? Lahat yan pasalamatan nyo. Pagka hindi nyo makilala, kilalanin ninyo. Madali naman silang i-describe kung sino gusto mong lapitan. Di ba?
Halimbawa, sino yung tumutugtog sino po ba yung tumutugtog sa keyboard? Ay, ito po yan, si brother yan at si ganitong sister. Sino po yung yung tumutugtog sa gitara, sa drums? Makikilala nyo kaagad eh. 'Di ba? Ay, sino po yung sumisigaw po na Hindi, teka muna. Sandali, nag-a-announce. Lumipat lang ako. Sino yung sumisigaw na nag-a-announce? Malalaman nyo. Balik tayo sa music. Sino yung kumakanta? Dagdagan nyo. Sino yung malamig ang boses? Diba? Na talagang nagigising ako. Sa lamig eh, diba? Minsan pagka magigising ka talaga eh. Hanapin nyo, pasalamatan nyo po sila. Amen. Yung mga nag-aayos po ng ating po mga sound system, mga nasa multimedia, isipin po ninyo, magpakilala rin kayo sa mga part po ng mga, di po ba, naglalabas po tayo ng official parang mga pictures ng services po natin. Magpakilala kayo dun sa sa mga kapatid nating kumukuha sa service po natin para mapicturean ka. Baka kasi siyempre, hindi ka kilala pagka nakilala ka niyan, magugulat ka, mapipicturean ka na kapag ganon. Amen. Okay, so lahat naman tayo nakukuhanan. Ibig sabihin, para makilala po natin yung mga kapatid po natin. Lahat po, i-appreciate po natin sila. Amen. Kahit po yung mga, hindi lang po doon at nagtatapos, yung mga nagbabantay po dito sa church po natin, i-appreciate natin sila. Pati po yung naghahakot po na grupo po sa atin, sa Crimson, yung papunta, pati pa i-appreciate po natin sila. Maganda nga, hindi lang sa appreciation, kung talagang sabi mo, Lord, i-bless mo ako, papakainin ko ito pong mga nag-aayos na to ng sa Crimson service namin na to. Ipapa-Jollibee ko to at ibamakdo ko to. Ayan, ilan ba sila? Ayun, parang ganon eh. Di ba? Yun ang bilang appreciation. Sana maramdaman. Iba rin kasing heartfelt eh. Tama po ba? Sa church po, lahat po, even though ito free, tanda, naunawaan na natin. Pero may nagso-shoulder. Like for example, dito sa church rental po natin. Totoo yun, may nagso-shoulder lang po niyan. Meron tayo, Star Erne, na natira, na ilang piraso yung natira na sa Kingdom Builders natin. 5, may 5. Yung 5 po na yun ang tumutulong po, bumubuhat sa 200 congregation po natin para sa tinatawag po na na ating pag-upa. Kasi nag-i-extend sila ng nila ng giving po nila. Not only they are giving their tithes and their offering, nagbibigay pa silang bukod para po dun. Tama? Naintindihan po ba natin? So kaya yan, pasalamatan po natin sila. Now, hindi lang yung a-attend po tayo. Amen. Personally, thank them for their effort and contribute by volunteering or dadagdagan ko na po ito, just this Friday, nakipag-meet po kami natandaan niyo si Bishop Jimmy, nag-preach po dito. So, nag-meet po kami last Friday and then they will be conducting a seminar, one-day seminar po, this coming April 12, At may mga kasama po siya ng mga kapwa niya ng mga bishop po. Kung po pwede po, suportahan po natin yung one day lang, April 12 po yan, So, the registration, pwede na tayo mag-register para mag-start na po yung pagdating ng registration ng 8 to 9, naka-register na po tayo. Kasi sila sanay sa ganun, tayo naman, advanced registration. Kung po pwede, hinihimo ko, sana lahat po tayo. Sabado po ito, April 12, Saturday po ito. Sana po, makasuporta po tayo. Lahat po, dire-diretso po yan hanggang 4 p.m. po, Yan, one-day seminar po yan na sila po ang mga magtuturo. So, mga bishop po ito. Kaya galang po natin, ito po mga bishop na pupunta po dito sa atin.
Mga Batikan po ito, nauna pa, mga kaibigan po ito ni Sister Ernie. Ito po, mga bishop po na ito, no? So kaya yun lang, hindi pa alam ng ibang bishop kung gaano kataas na bundok ang kanilang aakyatin po dito. Well, siguro naikwento na naman ni Bishop Jimmy sa kanya yon, sa kanila yon, at bahala na po sila. At kung kinakailangan kargahin, no? Brother King, kargahin natin yung mga bishop na aakyat kung mahihirapan po sila. Magagaang lang naman po yung yung ibang kasama nila, alam ko po. Parang si Ivan, parang binuhat mo si Ivan. Ayan. Ayan. Okay. So, yan po yan. Kasama po yan. Pangalawa, embracing stewardship. Ayan. Embracing stewardship. Okay. Now, let's talk about the biblical perspective nitong stewardship po na ito. Now, stewardship involves managing everything God has entrusted to us. Ano-ano po yan? Time, talents, finances, and the environments for His glory. So, if you remember the parable of the talents in Matthew chapter 25, no, verse 14 to 30, ito po ay nagtuturo po sa atin na kinakailangan pagyamanin. Pag sinabing pagyamanin, talagang dapat mag-multiply. Whatever we had, no, or we have na binigay sa atin ng Panginoon, dapat yan napapagyaman. The talents, the resources, yung pera na meron po tayo, dapat po payaman po tayo lahat eh. Parang walang gustong yumaman. Dapat po payaman tayo lahat. Kasi yun talagang pag sinabing biblical stewardship po talagang dapat payaman tayo. Kasi yun ang ini-expect ng Lord, palalaguin natin eh. Kaya nga sa Tagalog pagyayamanin eh. Pag sinabing pagyayamanin, pararamihin. Pararamihin mo yung kakayanan mo. Anumang meron po tayo, anumang skills, talents, abilities na meron tayo, pinagyayaman yan, hinahasa po yan. Yung mga sumasayaw, dapat po talagang magagaling kayong sumayaw, pagaling kayo ng pagaling. Ganon dapat eh. Hindi yung parang patagal ng patagal eh, di ba? Pabagal ng pabagal yung di ba? Dapat medyo tayo. Pagyayamanin nga eh. Gagalingan ang ibig po sabihin. O sabi mo sa katabi mo, galingan natin. Yan ang kinakailangan eh. Not only the talents, the finances, even po, the environment. Yung kapaligiran po natin, kaya nga ito, kahit nga yung church natin, pagyamanin din po natin. Yung pagyamanin lang naman, di lang naman ibig sabihin na mayaman na, kundi linisin, ayusin, mag-uumpisa yan sa bahay po ninyo, sa higaan po ninyo. Yan ang pinakamagandang umpisa, sa higaan po natin. Yung inyong pagbangon po, pagyamanin nyo kagad yun. Paano kayo yayaman? Di po ba? Pag tayo po ninyo, wala na kung anong kalat na sabog-sabog na unan o kumot, di po ba? Hindi, paano yayaman? Umpisa pa lang. Pwede nyo bang sa sarili nyo po yan? Natitiklopin ko ang aking kumot. Ipinapangako ko sa aking sarili na aayusin ko ang aking unan. Naliligpitin ko ang aking hinigaan. Pwede? Umpisa ng pagyaman yan. Hindi kayo naniniwala. Umpisa ng pagyaman yan. Gusto niyo yumaman? Ligpitin niyo po yung mga hinigaan po ninyo, unang-unang task po ninyo yan. At alam niyo pa, ang susunod na daan ng pagyaman, pag kayo po'y kumain, maghugas po kayo ng pinggan. Yan yung mga payaman. Kaya kayo mga nanay, kapag nakikita niyo yung mga anak ninyo, naguhugas po ng pinggan, naguurong ng pinggan, sisigaw kayo dapat, yan ang payaman. Affirmation di ba? Di ba? O dapat, yung mga naguhugas naman, habang naguhugas naman, ako ay payaman. Mukhang ayaw po ninyo, ha? Kala ko gusto nyong yumaman. Bakit kailangan nyong gawin yung
para kayo yumaman. Tignan po ninyo, ang lahat po ng mayaman, marami, sagana sa karanasan. Kaya nila mauunawaan lahat eh. Magmula sa pinakamababa hanggang sa naunawaan nila, pinagdaanan nila. Dinanas nila. Dinanas nila. Tama? Mga marunong yan, punahin po ninyo. Lahat ng yumaman, lahat kaya nilang gawin eh. Di ba? Yung mga maaarte, hindi po payaman yan. Pahirap yan, alam mo na. Di ba? Nag-iinarte. Amen. So, kasama po yan. Ngayon, responding to God's grace with action. Faithful stewardship. Tatlo po yan. Time, financial, and environmental stewardship. Anong ibig po sabihin? Pagdating sa time, ayan, alam na naman po natin, pagdating sa oras, i-manage po natin. Walang iba magmamanage yan kundi tayo. All of us were given, each and every one of us, we have this 24 hours a day. Mayaman, mahirap, bata, matanda, equal po tayo pagdating po dyan. And we really have to prioritize activities that honors God. Unahin natin si Lord na mabigyan ng time. Sabi ko nga, magpasalamat ka lang. Pagkagising mo, salamat, buhay ka. Alam niyo po ba, maraming natulog na hindi na nagising. Totoo yun. Kaya pinagpapasalamat po araw-araw ang paggising. Kasama po yan sa ipagpapasalamat natin sa ating Panginoon at aayusin po natin. Pati po yung, alam niyo kung maayos po yung oras po natin, makakapag-serve po tayo eh. Makakapag-serve tayo sa Lord pag inayos natin oras natin. Kaya hindi natin magawa makapaglingkod sa Panginoon, hindi mo inaayos yung oras mo. And for you to manage your time, you have to prioritize everything. Hindi naman sinasabi po na na 100 yung 100% na oras puro sa Panginoon. Na dito ka na lang sa church, hindi po. Kaya nga kinakailangan ayusin po. Amen. Sa financial, ayan, kinakailangan matuto po tayo na maayos po natin yung ating mga finances. Dapat nga, kung tutuusin, lagi na po natin naririnig, kung tutuusin, dapat 100% tayo rito, talagang tighter na. Hindi yung iba, ang tagal-tagal na, nag-i-struggle pa po kayo na parang kahapon lang kayo nakakilala sa Panginoon at narinig yung teaching about tithes and offering. Hirap na hirap at struggle na struggle kayo. Wag niyong gagawin po yun na mag-struggle kayo. Amen. Dapat 100%. Ulitin ko, sa tagal na natin, dapat 100%. Lahat tayo, nagta-tithes and offering na. Amen. Whatever blessing na natatanggap natin sa Panginoon, automatic po yun. Hindi na yung dapat na talagang yung parang, kumbaga, elementary teaching na lang po, ito pong tithes and offering po na to. Amen. So, kaya yan, kasama po yan. At bukod po dyan, you have to manage your resources wisely sa papaanong paraan po. Ayan. Kung kayo, nung ko pa uli nasasabi po, kung sa inyo'y may lumalapit para utangan kayo, magkalkula kayo. Kung kaya nyong i-let go, yung hinihiram, pahiramin nyo nang walang away. Ibig sabihin, kahit subain ka niyan, kahit hindi ka niyan bayaran, maluwag sa loob mo. Pag hindi mo kaya, nanghihiram sa'yo yan. Whatever amount, 5,000, 10,000. Kung wala kang extrang 5,000, 10,000, mag-offering ka. Simpleng-simple. Bigyan mo siya ng pangmerienda ng pinampunta niya sa'yo, pamasahe. At least hindi na sayang yung pagpunta niya sa'yo. Nakapagmerienda siya. Amen. Kasi wala kang 5,000, wala kang 10,000 na maibibigay sa kanya. Kasi kinakailangan, kaya rin nagkakaroon ng away sa utang. Sometimes din po, wag po kayo magagalit. Yung nagpautang din po may kakulangan. Hindi kayo nagkalkula. Pwede ka na talagang subain yan. Tanggapin nyo, masusuba na kayo. Basta lahat ng lalapit po, ang thinking nyo, susubain na ako nito. Ang tanong, kaya ko bang subain ako nito?
Pag hindi, huwag mo siyang pahiramin. Offering lang. Baon nyo na sa utak niya yan, lahat ng lalapit sa inyo, susubain na kayo para matanong nyo, kaya nyo ba na subain kayo ng tao na to? Kung hindi nyo kaya, offering. Walang away, di ba? Maintain yung yung friendship ninyo. Amen. So, kasama po yan, pati po, hanggat maari din, siyempre po, iwasan nyo na ring mangutang. Yan ang pinakamapayapa po talaga. Iwasan yung mangutang. At kayo po'y mag-save para po sa future. Yan yung mga simpleng-simple. Sasabihin natin, alam na natin. Pero marami sa atin hindi gumagawa. Kasi kung ito nagawa po natin, umunlad na po tayo. Napagyaman na natin. Pagdating sa environmental stewardship, siyempre po, ingatan natin yung mga nasa paligid. Ako po, hindi sa pamambag, isang halimbawa po ito. One thing that we really have to know or for us to understand better the environment, no? Kailangan alam natin po yung tinatawag po na the balance of our ecosystem. Kasama po yan. Of course, nung araw, halimbawa ko lang po ito sa inyo sabi ko sa inyo, minsan kapag kamangmang po tayo, kung ano lang yung nasa isip mo, yun na lang ang mo. Yun na lang ang paniniwalaan mo. Halimbawa po, okay, pakinggan po, experience ko po ito. Which is mostly naman sa mga tao, siyempre ayaw po nila. Ako po, parang diretso, may halong inis, takot sa ahas. Yan. Siyempre, pagka nakaano ka ng ahas, ang gusto mo kagad, which is instinct, biblically, Genesis chapter 3, nandun po yan. Talagang instinctively, meron talagang enmity between man, no? And the serpent. Meron talaga, pero if we are about to study the ecosystem, ang laki po ng contribution. Nung araw, pagka nakakakita ko, bumibiyahe kami, probinsya, bundok, no? Nakakita ako ng ahas, gusto ko sagasaan talaga. Minsan binabalikan ko pa Yung mga palaka, tuwan-tuwa ako niyan pagka dadaanan ko. Meron ako nabasa about science, their contribution in our ecosystem. Balance. Ano po yung balance? Pakinggan ninyo. Ngayon, pag nakakita ko ng ahas, iniiwasan ko na, hindi ko na sinasagasaan. Maliban na lang yung ahas na pumasok sa bahay, Siyempre, tumawag ka ng barangay, na sa barangay po, merong sanay po dyan. Yung mga sa bahay, pero yung sabi mo, yung papatayin, uubusin po, hindi po dapat. Alam niyo kung bakit? I'll give you the reason, the scientific reason. The balance of the ecosystem po, kapag ang ahas po nawala, yearly in Australia po, in Australia alone, 100 to 300 na tao po ang namamatay sa snake bites. Ganun karami. So ngayon, nakakita ka ng ahas. Siyempre, isipin mo, pag pinatay mo, para walang mapatay ito. Pero pag naubos po ang ahas, makinig po kayo maigi. Yung kanilang kinakain na peste sa ating po mga tao. Okay? Nawala ang ahas, wipe out ang ahas. Ano mangyayari po? No? Itong mga peste, mga salot, i-invade tayo mga tao. Kakalat ang sakit. Kaya po nagkakaroon po nung tinatawag po na yung yung pandemic na nangyari po, endemic, no? Kaya nagkakaroon ng ganyan at milyon-milyon po ang namamatay na tao. Dahil wala po yung ahas na magbabalanse. So kaya yung ngayon, yung mga bihasa, kinukuha nila, buhay, pagkatapos ibabalik po yan sa kagubatan. Normally naman, kaya po pumapasok po ang ahas po sa loob ng bahay, huwag po kayong magagalit, marumi po yung bahay. Pangalawa, kaya marumi, may pagkain sila ron marami kayong daga. Yun ang dapat patayin ninyo, yung daga. Hindi yun ang inaalagaan. Iba, gustong-gusto, alagaan yung daga Di po ba? Kapag kaya yan ang ginamit po. I forgot, I think that's
14th or 16th century. Yung pinakamatindi po na pandemic bago itong sa atin, yun po ang naging dahilan. Galing lamang po yun sa sa daga po na nasama po sa barko. At pagkatapos nakatakas po nung dumaong yung barko po, dala po yung mga kargamento na nandun yung mga daga, may sakit po, kumalat po yun. At kaya po nagkaroon po nung tinatawag po na ganyang pandemic po sa Europa. Bakit po? Yun nga, nawala yung balance. Hindi po pwede po yan. Naintindihan po ba natin? O isipin ninyo, by calculation, 100,000 kumpara sa 1 million. Mamili kayo, 100,000 na mamamatay o million-million? Yun ang balance na tinatawag eh. Kailangan maintindihan po natin yung contribution po nila na yan sa ecosystem. Naintindihan po ba natin? Yan po yan. Yung mga palaka, yan ang kumakain po. Like for example, yung mga umapatay dito ng tutubi, huwag niyo pong gawin po yan. Ako po, mga bata, tuwan-tuwa, nanguhuli ng tutubi. Yung mga magulang kasi, pinapahuli. Minsan, magulang pa nang huhuli sa tutubi. Pagkatapos, ayan, papali pa rin sa loob ng bahay, papahabol, hahampasin ng batang malit. Walang naintindihan eh. Alam niyo po ba na ang tutubi po ay ito po ay may kapasidad po na kumain po ng 1,000 lamok sa isang araw na inyong pinapatay. Again, the balance of the ecosystem. Environmental stewardship. That's why it is so important na maging, I'm not saying na knowledgeable, expert in science, pero dapat meron tayong maunawaan sa siyensya. Kasi pag may naunawaan ka sa siyensya, ang pangunawa ang magbibigay po sa inyo ng tamang aksyon. Amen. Edi yung mga ngayon, ilang tutubi na ang pinatay po ninyo. Hindi nyo alam ilang lamok ang dapat nakain yan. Tignan ninyo. Diba? Kakulangan ng kaalaman. Diba? Kaya nga tama po si Doc eh. Ligtas ang may alam. Char. Hindi, kasi ganun siya lagi. Doktor na yun. Laging si Char siya eh. Okay. Practical or real life example. Sa mga nakakatanggap ng pre-education, ito naman. Bilang pagpapasalamat, gamitin nyo yung time and effort nyo rin naman, no? To study diligently, recognizing the sacrifices of those who fund and support the program. Mag-aral lang kayo. Malaking bagay yun. Pagka kayo pinag-aaral, mag-aral lang po kayo. Amen. Malaking parang nagpapasalamat na kayo pag ginalingan nyo ang pag-aaral po ninyo. Pinasok naman kayo sa trabaho. Galingan nyo. Kasi pinasok na kayo, may tumulong sa inyo. Ang nakataya, yung pangalan nung nagpasok sa inyo. Huwag nyong gagawin na kayo ipinasok at pagkatapos magpadaskul-daskul kayo. Ako, kawawa naman po yung nagpasok po sa inyo. Diba? Pinasok kayo, tas puro absent kayo. Siyempre, magre-reflect sa yan, sa nagpasok sa inyo. Galingan nyo naman, para hindi mapaya yung nagrekomenda. No? Totoo po yun. Kaya ako nga, sa totoo lang mga kamag-anak ko, kung hindi ako magre-rekomenda ng mga kamag-anak ko. Kahit na kaibigan, mahirap liban na lang kung kilalang-kilala mo talaga. Kasi mahirap, ikaw masusuong sa Ikaw nakataya Diba? Kaya kayo naman na pinasok, pinasok kayo ng kamag-anak nyo, kaibigan po ninyo, galingan po ninyo. Tinulungan kayo Yun yung pamamaraan ng pagpapasalamat po ninyo. Husayan po ninyo. Amen. Binigyan kayo ng tulong para magnegosyo kayo. Namuhunan sila para sa inyo. Pagyamanin nyo yun. Grabe, mas maganda nga kung mapagyaman mo talagang literal Matutuwa yung nagbigay sa iyo nun. In return, di ba? In time, ikaw na rin naman makakapagpasalamat, makakabawi. Amen. Okay, gusto nyo pa ba? Okay, next. Practice generosity. Or practicing generosity. No?
Now, the biblical perspective, lagi nyo naririnig po ito. Luke 6:38. Kasi gusto talaga ng Lord, generous tayo eh. Kailangan po yan sa buhay po natin, generous tayo. Palabigay. Palabigay ba tayo? O palatanggap? Di ba? Maraming palatanggap po sa atin. Tandaan po nyo, yun ang hinahanap ng Lord. Yan ang isang dapat makultivate po sa atin. Maging generous tayo. Amen. O tayo tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. Paano tayo tutugon? Responding to God's grace with action. Be generous-minded. Yan lang naman eh. Be generous-minded. O, saan po? Financial, generosity. Dapat po mag-commit po tayo. Commit to regularly supporting your church. Sumuporta po tayo sa church. Ayan, kagaya niya, mga seminar. Simpleng-simple po. Whatever, yung cake raffle natin, suportahan niyo yan. Yung iba sasabihin, ako wala akong pambili para dun sa ticket. Di, magbenta ka na lang, yun lang. Wala ka nang pambili, tumulong ka na lang na magbenta. Di ba, siguro naman may kaklase ka. Grabe, maghihirap ba yung bebentahan mo ng 10 piso? Di ba, siguro kahit na estudyante tayo rito lahat, kapwa natin estudyante, makakabenta po tayo. Sabihin nyo, tulungan nyo ito, fundraising to, merong for a cost. Mananalo ka pa nung benta mo yung mga kaklase mo, ilang kayo sa classroom. Nung araw nga, ilan ng bang classroom ngayon? Maliit na lang ba ngayon? Kasi nung panahon namin, 35 kami sa isang section eh. Ewan ko kung ganun pa ngayon. 45, mas marami pa po pala, pambihira eh. Sa private, di ko alam, sa private, kung ilan po. Parehas pa rin pala, walang pinagbago, o biro mo. O yung buong klase mo na yun, tigi-tigisan ticket lang, kaklase mo. Di ba? 35. Kung malakas ang loob mo, kilala ka, tumawid ka ng ibang section. Di ba? O, dalawang section lang na 35, 70 kagad na ticket ang naibenta mo. Ganun lang makakatulong tayo kung talagang gusto natin. Estudyante yan, ha? Estudyante na walang pera, lalo na kung tayo. Yung mga may trabaho, kayang-kaya natin yan sa mga kasama natin sa trabaho, allocate natin baka manalo rin naman sila, di ba? Pwedeng ikaw na mag-deliver ng cake sa kanila kapag ganun. So yun yung pinakaano po, kung tayo susuport, yung pagiging generous-minded po, pwede yan. May-extend natin yan kahit sabihin mo na wala ka, kung gusto mo talaga, by being that generous, nakakapag-isip ka ng diskarte. Generosity with skills, kasama po yan. Use your talents to bless others. Actually, ito, tanggapin na natin, lahat ng ating kakayanan, hindi para sa sarili po. Lahat ng skills natin, lahat ng talent na meron, hindi para sa ibang tao talaga yan. Kung ang gift mo, tignan ninyo, mag-ano kayo ng talent, skills, or abilities. Masasabi mo bang magaling ka mag-gitara, tumugtog, o whatsoever instrument, kumanta, hindi para sa sarili mo yan. Subukan mo, tugtugan mo sarili mo. Sometimes nga, hindi mo ma-appreciate pa di ba? Pero kapag tumugtog ka sa iba, yung ibang tao ma-appreciate. Our gifts, lahat ng tao po, yung gift, ability, talent, skills natin, para yan sa iba. Kahit nga yung trabaho natin kaya tayo nagtatrabaho Di ba? Para yan sa iba. Diretso po yan para sa kumpanya. Now, in return, na pinagamit mo, na bless yung iba, sa secular, susweldohan ka. Yun yung isa para sa pamilya mo. But still, kita mo, sumweldo ka na, pera mo na yun, bibigay mo pa sa pamilya mo. Ganun po ang buhay. Wala kayong makikita na halimbawa, ang kakayanan niya, kumanta, o kakanta siya ng solo, di ba? Lalaging puro sa CR, kumakanta, di ba? O sa bahay lang, ang kumakanta po, nagko-concert yan, ganun po talaga. Iba ang binebless po, hindi sarili po niya. Lahat ng kakayanan po natin, ganun po dinisenyohan ng Diyos po yan. Amen. So you have to use your talents, to bless others, O subukan ninyo yung mga teacher. Ayan, mga teacher sa atin sa school. Alam nga naman turuan nila sarili nila, di ba? O sino tuturuan niya? Merong iba, yung mga estudyante, yun ang mga mabibless.
O, kahit naman ng pastor, subukan niyo, wag pastor, o Bible teacher, alangan namang, sino audience namin? The gift that we have, para po yan doon sa mga tao. Pati yung nasa music ministry, para yan sa inyo ng mga tao. Kaya nga, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Gusto niyo awitin natin na? Ha? Alam na alam ninyo, no? Kita ninyo. Majority. Okay. So, next, no? Generosity with time. Yan, maging generous tayo sa time. With the seminars na meron, yung mga pagbo-volunteer, no? Like for example, yung mga community programs, di po ba? Subukan yung sumama po sa community programs ng church, yung mga feeding program ng church po natin. Sumama kayo doon sa mga kasama nating nag-organize. Maiging makita nyo yung mga gaano kapalad po ang bawat isa po sa atin. Actually, that is the very reason yung mga mayayaman, yung nagpapapiding program sila, tapos sasama nila yung mga anak nila para makita ng anak nila, ma-appreciate gaano sila ka-bless. Makita nyo rin. Pumunta tayo doon sa mga orphanages. Minsan maraming nagre-reklamo rito sa atin, no, sa buhay po natin. Pero pag tinignan nyo yung mga orphans, no, grabe. Napakapalad ng buhay po ninyo. Iba po sa inyo, gaganda pa ng damit eh. Doon, mga naka-duster na lang sila na talagang, di ba, namamanghi sila dahil, wag naman ha, di po ba, kayo naman hindi namamanghi. Napakapalad po natin. Kaya sumama kayo, be generous with your time. Hindi naman po linggo-linggo, buwan-buwan yung ating pong community service po na yan or community programs. Sumama po kayo. Mag-join kayo. This year, magkakaroon tayo ng tinatawag na feeding program po natin doon sa mga street, yung sa mga street dwellers. Ayan, mag-join kayo. Sumama po kayo. Lahat tayo. Walang worker dito. Basta member ng Jesus Christ, One God, One Gospel. Join tayo sa community service. Magbibigay lang tayo ng pagkain naman sa kanila eh. Okay, mag-alala, hindi naman po siya bibigay natin. Huli tayo nun. Hindi lang tayo kulong pagka ganun. Di ba? Sumama kayo. Pagkain po bibigay natin, hindi po siya bu. Naintindihan po ba natin? Amen. Dito po tayo magpakasabog sa gawain ng Panginoon. Dapat sabog tayo sa gawain ng Lord. Hindi po sa droga. Naintindihan po ba natin? Okay. Ayan, no? Okay. Next. Serve others sacrificially. Kailangan po yan. Mag-serve po tayo sa kapwa natin. Ito yung mga tugon eh. Kaya dahil sa tinanggap nating kaligtasan, para makarating rin po ito sa iba. We're very much familiar on the biblical perspective. Anong sabing gano'n ng binasa po natin kanina in Philippians chapter 2 verse 3? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Pagpahalagahan daw natin yung iba. Kasi talagang kawawa po yung iba. That is the very reason or the objective bakit may community service. Para po tayo makapagbigay ng paglilingkod po sa kanila. And then, of course, sacrifice po yan. How are we going to respond to God's grace with action? Ito, living and sharing sacrificially. Living and sharing sacrificially. Yan ang kinakailangan na gawin po natin. Paano natin magagawa po yan? Number 1, we have to sacrifice our comfort. Kasama po yan. Talagang hindi mangyayari po yan pag hindi nyo sinakripisyo yung comfort po ninyo o natin. Pangalawa, prioritizing others. Of course. Makakapag-serve ka sa iba kapag prioritize mo lang naman yung iba eh. Lahat ng nagse-serve, kaya yan nakapaglilingkod, inuuna nila yung iba. Sa ministry, bakit sila nakakatugtog? Kasi inuuna po nila. Nakakaawit sila. Inuuna po nila kayo kaysa po sa sarili po nila. Yung sacrifice ng mga yan, nagpa-practice po yan.
Yung mga facilitators natin, inuuna po nila kayo bago sarili nila. Nag-aaral po yan ng maigi para po may maipakain po sa inyo. Lahat po, kahit saan, yung mga tatay, nanay na naghahanap buhay, bakit sila naghahanap buhay? Para sa iba yun eh. Para sa pamilya nila, para sa mahal nila sa buhay. Yun yung living and sharing sacrificially. Kung hindi po yan magagawa, yung sasacrifice yung comfort at ipaprioritize yung iba, hindi ka makakapag-serve. Hindi ka makakapagtrabaho. Hindi ka makakapaghanap buhay. Amen. Practical or real life example. Ito, kinakailangan po. Kung halimbawa may kapitbahay o kakilala po tayo, offer childcare for free to a single parent who struggles to balance work and home. May mga ganyan po eh. Nakita nyo, mag-offer kayo na mag-alaga. Dito kasi sa atin, hindi na kinakailangan mag-offer. Yung mga lola kasi na ang sumasapupo rito. Di ba? Nag-aalaga na doon sa mga anak po, no? Sa apo. Anak nila na may anak, na apo na nga, na tinatawag, no? Para makapaghanap buhay. Ginagawa po yan. Even if it disrupts your own schedules. Sacrifice eh. Definitely, ganun po talaga ang buhay. Ang buhay ng tao, puno ng sacrifice yan, hindi lang natin napapansin. Wala. Araw-araw, ang buhay po natin, may mga sakripisyo po yan. Yung mga estudyante, nagsasakripisyong gumising ng maaga yan. Dahil papasok sila, di po ba? Ganun po talaga, sakripisyo, pagdating sa pagbiyahe, papunta sa lahat yan, yung mga nagtatrabaho, ganun din, pare-parehas ng sakripisyo po yan. Hindi pwedeng walang sakripisyo. At kaya nga, sakripisyo, may hirap. Yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa, nagsakripisyo yan, ang layo nila para po sa mahal nila sa buhay. Bakit? Para mabigyan po, makapagbigay ng tulong or whatsoever. Lahat may sakripisyo. Kaya imposible po na tayo po ay makapaglingkod nang hindi ka magsasakripisyo. Sa pamilya pa lang, kasama na po yan. Ganun din kahit po sa church, no? Sa negosyo, ganun din, hindi pwedeng walang sakripisyo. Lahat. Wala po tayong buhay po dito na talagang puro hayahay lang po, no? Puro kasarapan ng mga mararanasan po natin. Hindi po ganun ang buhay ng tao. Tinuro na sa atin yan nung nakaraan si Adan, bakit siya inilagay sa Garden of Eden? Para kanya pong pagyamanin din eh. Amen. Another thing, live humbly and responsibly. Live humbly and responsibly. Okay. So, let's take a look at the biblical perspective po nitong live humbly and responsibly. Humility, acknowledge that all we have comes from God. Yan. Yan po ang totoong humility. Lahat ng tinatanggap natin galing sa Diyos. The ability that we have, the blessing na meron po tayo, the financial blessing, or even our health, our life itself, galing po yan sa Diyos. So, kaya po yan, kasama po na, makita po na nagpapakumbaba po tayo. Yung pagpapakumbaba po na yan, kinikilala natin, Diyos ang pinagmulan ng lahat. Eh yung iba rito, kapag ka po masyadong mataas ang tingin sa sarili po niya, nagagalingan siya, dahil matalino siya, mahusay siya, marami siyang kakayanan. Tandaan mo, kaya ka nagkaroon ng kakayanan at ng galing sa Diyos. Wag mong tatanggalin sa isip mo yun. Na kung anong meron ka, galing sa Diyos yan. Hindi ka magyayabang. Kahit anong galing at husay mo, galing sa Diyos yan. Kahit anong blessing na matanggap mo, yumamang ka man, galing pa rin sa Diyos yan. Diba? Yung marami dito sa atin, kung kayo pagpalain pa ng higit ng Panginoon, ako nararamdaman this year, may bibigyan po sa inyo ng bahay ng ating Panginoon. Ha? Hindi po sa pospro, talagang bahay po talaga, na maayos, na matitirahan. Ngayon pa lang, pasalamatan mo na si Lord. Lord, salamat, ako yun. Yung sinasabi ni pastor na yun. Pasalamatan mo si Lord. Lord, lahat galing sa iyo. Iba sa inyo, bibigyan ng sasakyan, ha? Ayan.
2 gulong, 4 na gulong. O ayan, kaya kayong bigyan ng Panginoon. Hindi puro gulong po itong sinasabi ko, ha? Talagang sasakyan, 4-wheel po talaga. Ayan, o. Tsaka 2 gulong, motor. Iba rito sa atin na may motor, papalitan ng bago ng motor. At yung walang motor, magkakamotor. Di po ba? Amen. Galing sa Panginoon. Bigay ng Diyos po yung lahat-lahat ng yan. So ano ngayon, other than humility, responsibility ensures that we are faithful in managing what He entrusts to us. Yan naman ang kinakailangan po na maging responsible po tayo. Ingatan natin, huwag nating sayangin. Di ba? Yung iba rito sa atin, simpleng-simple po. Ano man binigay sa inyo, ingatan po niyo. Pagyamanin eh. Meron kang motor, lagi mong lilinisin yun, hindi yung lagi naglilimahid po yung yung motor po na yun, di po? 2 pa lang gulong yan, paano magiging 4 yan? Tatamad-tamad ka. Mas marami ka nang lilinisin kapag ka ganun. Amen. Totoo po yan. Yung mga may 4 na gulong po sa atin, talagang himas-himasin nyo na linisin po yan. Hindi yun talagang papabayaan po ninyo. May nagagamit na kayo. Salamat sa Lord. Pat kayo, pag napagkatiwalaan, mas maganda pa dyan ang ibibigay uli ng Panginoon. Diba? Yung mga gusto na magkaroon ng maayos na bahay, yung bahay nyo pala ngayon, linisin nyo na. At pag naglilinis kayo, huwag kayo magre-reklamo. Diba? Panireklamo pa kayo, hindi. Kaya kayo maglilinis, pinakikita nyo sa Panginoon, pinagyayaman nyo na kaya kayong pagkatiwalaan ng Lord ng mas malaki at mas maganda. Pag napaganda nyo yung bahay nyo ngayon, maniwala kayo, no? Kaya kayong bigyan ng Lord ng mas malaki at mas maganda sa tinitirhan nyo ngayon. Kasi pinakikita nyo na pagkakatiwalaan kayo eh. Amen. Okay. So kaya yan, sinasabi sa atin ng Panginoon. Now, responding to God's grace with action, faithful management or yung responsible handling of what God has entrusted to us. Ano-ano yan? Work diligently and avoid sense of entitlement. Meaning, sa atin pong lahat, yung mga may trabaho, may negosyo, may kabuhayan, may ministry, lahat po yan gawin po ninyo na para mag-glorify ang Panginoon. Sa trabaho ninyo, totoo po yun. Hindi naman tayo lahat na talagang porsigidong papasok araw-araw eh. Lalo na pag Lunes, struggle po yan. Ganado lang ang mga empleyado pag Biyernes. Di ba? Lalo na, Biyernes na ng mga after lunch, napakasaya na niyan. Pagka gano'n, nagbibilang na ng, ng alas 5. Lang oras na lang. Pero ganun po talaga eh. Kinakailangan masikhay po tayo sa paghahanap buhay. Mahalin nyo yung mga trabaho po ninyo, hindi yung puro kayo reklamo. Pagka kayo natanggal, sige, subukan nyo, wala kayong kabuhayan. Madidepress kayo. Amen. Kaya pagka ganahan kayo na okay lang. Pagka halimbang parang tinatamad kayo, lilipas din yung katamaran. Tama. Ayusin po natin, kasama po yan eh. Faithful management. Yung mga trabaho natin, yung mga negosyo po ninyo, mga pag-aaral po ninyo, yan, totoo po yun. Ito, na-illustrate ko sapagkat may nakausap ako. Okay, yung pag-church. Alam ko, marami po sa inyo tinatamad at binabaliwala ang pag-church eh. Parang isipin nyo na lang ang pag-church para kayong papasok sa eskwela. Ang pumapasok sa eskwela, hindi sa lahat ng pagkakataong ganado kang ang pumasok sa eskwela at pati sa trabaho. Pero kahit ayaw mo, pumapasok ka. Pero bakit pag sa church, pag ayaw mo, nag-a-absent ka? Mindset. Commitment. Kung tayo, lahat ang mindset natin, ganon, sa trabaho, di ba marami rito sa atin, hindi ka naman a-absent sa trabaho mo kahit ayaw mo. Yung boss mo nga, hindi mo kasundo eh. Yung kasama mo, may office mate ka nga na talagang inis na inis ka eh, pero pumapasok ka. Bakit kapag ka sa church, may nakainisan ka, hindi ka mag-church? Bakit pag sa church, tinamad ka, di ba? Hindi ka mag-church. Sasabi mo, napuyat ka. Ilang estudyante pumapasok ng puyat? Ilang mga empleyado pumapasok sa trabaho ng puyat? Walang tulog, pero pumapasok.
Bakit pagka sa church, sa katwiran ng iba, napuyat kasi ako kagabi. Napuyat ako ng Saturday. Wala pa po akong tulog. Hindi nyo alam, yung pastor din, walang tulog. Nag-aral. Paano kung ganyan rin ang anuhin ko, nasabihin ko sa, ba't walang pastor, walang magtuturo sa atin? Puyat. I-announce na lang rito ni Brother Ivan, nila, di ba? Nila Sister Roan. Ba't wala po tayong, pasensya na po kayo, wala po tayong preacher for today, ha? Napuyat po. Hindi po kaya pong bumangon po na kaya wala po tayo. Magkwentuhan na lang po muna tayo. Ang pinakamaganda po, mag-usapan po natin po ang budget ng gobyerno. Ayan. Walang pastor, walang magpipreach. Gusto nyo, ganun ang mangyayari. Kasi nga, puyat Hindi po pwedeng ganun. Estudyante pumapasok ng puyat. Ang empleyado pumapasok yan kahit nga may hangover Di ba? Pwede ka mag-church na may hangover. Walang problema. Amen. Naintindihan po ba ninyo? Huwag po tayong lumiban. Kailangan ganyan lang Ngayon, hindi na ba pwedeng umabsent? Pwede, parang sa eskwelahan, sa trabaho din. Pag hindi mo talaga kaya, may sakit ka, hindi mo kayang bumangon, huwag kang mag-church. Sa eskwela, ganun yan. Talagang pag hindi ka po pwede talaga, bumangon i-excuse ka talaga Ang kagandahan pa sa church, makinig kayo. No? Kumpara sa eskwela at sa trabaho. Kasi sa trabaho at saka sa eskwela, pag bumalik ka, may medical certificate ka. Sa church, hindi ka hanapan ng usher na, wala ka nung Sunday, Sister Krisa, absent ka, Wala ka nung Sunday. Med-cert ka dapat. Di ba? Hindi mo Sister Rosel, wala kayo nung Sunday, Med-cert, dalhin nyo, Yun ang kagandahan po sa church, walang ganun. Pero sa trabaho ninyo, sa eskwela, magkano po yan? Magkano may certificate? Di ko alam Hindi. 500 o isipin ninyo, 500 pagka tipid-tipid 250, di po ba? Pagka nabubulungan mo yung yung hihingan mo na yun 250, pwede na. O isipin po ninyo, di ba? Babalik kayo, dala-dala niyo yun. Sa church walang ganyan. Naintindihan po ba natin? Amen. Avoid sense of entitlement. Ayan yan feeling entitled tayo pag pa-absent tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Dapat maisip natin kung ano yung maiko-contribute. Yung attendance nyo lang, malaking yan. Malaking kalakasan yan sa mga nagsasalita at nagtuturo kasi hindi po binaliwala yung effort nila, nagpuyat yung mga yan. Kaya talagang yan ang dahilan na talagang kaya ako kumukuha ng mga magtuturo sa inyo. Baka akala nyo, binobola ko kayo na naghihirap kami, ako, sa pag-aaral. Ngayon, tanungin nyo sila. Yung mga tumatayong iba rito, tanungin nyo. Sobra hirap ng mga yan. Sila ngayon na makakaunawa unang-una sa aking pinapaliwanag ngayon. Tapos makikita kayo, natutuwa ba kayo pagka konti yung mga umaaten? Hindi nyo pinagpahalagahan yung hirap nung nagtuturo. Baka kala nyo hindi nai-stress yung mga yan. Kami. Kaiisip. No? Kung ano ang gagawin, paano aayusin to. Yung maghanap ka lang ng verse, ang hirap. Diba? Yung text na gagamitin mo, pagkatas paano mo pag-aaralan, nagme-meditate, umuubos ng oras yung mga yan. Tapos, absent kayo. Subukan nyo yung mga teacher sa secular natin, pag umabsent din, ganun din yan. Kung sino yung absent na estudyante, alam Hinahanap Nalulungkot yan. Pag nalungkot yung teacher, absent si ganitong estudyante niya. Para lumakas yan, makabawi, iisipin na lang yung present na nando doon. Doon yan makakabawi Pero nalulungkot yan. Nag-prepare sila nung lesson nila Nagpagal sila
Tapos, absent po. Ulitin ko. Kung kayo may hangover, pwede kayong umaten. Kung puyat kayo, pwede kayong umaten kahit puyat. Puyat din po ako. Puyat din po kami. Hindi kayo nag-iisa. Puyat yung mga preacher po rito. Sister Len, kita nyo, nagpatotoo. Minsan, alas 5 niya na ng madaling araw, halos natapos yung mga ginagawa niyang ano. Totoo yun. Diba? Kung gagawin lang natin ang pagcha-charge, parang pagpasok sa eskwela, pagpasok sa opisina, walang liliban sa atin. Kasi ang pagkakaiba, ang pagkakaiba kasi ng school, ng trabaho, at ng church, po. Sa trabaho, at saka po sa eskwelahan, yung mga nag-aaral, may baon. Yung mga nagtatrabaho, may sahod. Dito kasi, wala tas ikaw pa yung magbibigay. Kaya yung iba iniisip, lugi. Okay na, kahit wag na ako mag-church. Di po ba? Ganun po yun Pero kung yan ay naunawaan natin, kaya natin ginagawa po ito dahil sa kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon po sa atin. Okay. Next. May 2 oras pa ako. Ay, sige. Reflect God's love through forgiveness. Ayan. Next. Reflect God's love through forgiveness. Ayan. Bilang nga tayo tumanggap ng kaligtasan, kaya lagi nating iisipin po yan. I-meditate natin, magre-reflect tayo dun sa pag-ibig ng Panginoon na tinanggap natin sa papanong paraan. Napatawad tayo O pagdating po rito on the biblical perspective, Jesus emphasized forgiveness as a central to the Christian life. Totoo po ito. When we talk about the gospel, it speaks about or it talks about forgiveness. Kaya may gospel. Napatawad tayo sa ating po mga kasalanan. That's the very essence of the gospel. Napatawad tayo sa ating po mga kasalanan. So, therefore, tayong lahat, ano dapat ang gawin natin? Responding to God's grace with action. Ito po, forgive as the Lord. Nakita niyo ang pinaka-pamarisan natin, forgive as the Lord. Ang basis ng forgiveness natin, hindi dahil gusto nating magpatawad. Ang basis ng forgiveness natin, hindi dahil dapat patawarin to. Ang basis ng forgiveness natin, as the Lord forgave you. Paano tayo pinatawad? Yun ang basihan. Nilinis tayo ng Lord, pinatawad tayo ng Panginoon. Dapat tayo rin magpatawad. Kaya ito po, ang sabi nga pong gano'n ng Colossians 3:13, make allowance. O, di po ba? Make allowance for each other's faults. Amen. And forgive anyone who offends you. Remember. Nakita niyo yung term, remember? Everybody say the word remember. Remember, the Lord forgave you. So you must forgive. Pwede kang wag magpatawad sa iba kung hindi ka pinatawad ng Panginoon. And since na tayo po ay pinatawad ng Lord, diretso po. Talagang obligado tayong patawarin din yung kapwa natin. Regardless of their faults, na nagawa, whatever offenses na nagawa po ng kahit sino sa atin, mapatawad po natin sila. And talking about forgiveness, we have to forgive freely. Pag sinabing forgive freely, no condition. Yung iba papatawarin kita pero magpakabait ka na, ha? Yung iba nga sasabi, papatawarin kita, pero huwag mo nang uulitin. Amen. Forgive freely. Ibig sabihin, without condition. And then, you have to seek reconciliation. Kasama po yan. You really have to seek reconciliation. Although, on this part, reconciliation is not always possible. Kasi dito, 2 na kailangan
Ikaw, when the other party is willing na makipag-reconcile and the other party is not willing to na makapag-set ng reconciliation, wala ka na magagawa. Bonus na lang po ito. Both parties should agree na kinakailangan they are willing to reconcile. But in most cases, well, it's only one party ang willing. And therefore, hindi po nagiging successful. Now, if there is no reconciliation, ibig ba sabihin, wala nang forgiveness ron? Hindi po eh. Ang pagpapatawad po, personal po ito. In fact, kahit nga hindi humingi ng kapatawaran, yung naka-offend sa'yo, kung pinatawad mo yan eh, mapapatawad pa rin yan para sa Panginoon. Napag-aralan na natin to sa ating series po na, what's that? The 7 times 7, 490. Ayan, oo. 490. Balikan po natin po yun. Napakagandang series po natin na yun. Next, the practical or real life example. Kung may nakagawa po sa atin, of course, ng hindi maganda, whether sa trabaho, sa eskwela, sa church, no? Piliin po natin lagi ang magpatawad kaysa po tayo po'y maging bitter po. Because remember, the bitterness, it poisons even our own souls. Eh, mahirap yan. Although there are times mahirap, masakit, given naman po yun. Wala pong nasaktan po na talagang mabilis po yan. Depende po kasi sa tao yan. Meron iba mabilis, meron iba matagal. Kaya may sinasabi, time heals. Kasama po yun. Amen. And then next, no? Proclaim the gospel with urgency. Ito pa eh. Inano tayo ng Lord, niligtas. Ito kulang sa atin, kita nyo. Hindi tayo nag-i-invite ng mga kaluluwa na maliligtas. Imbitahan natin mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin na hindi pa naliligtas, mga katrabaho natin, kapitbahay, kahit sino, imbitahan po natin. Kasi yan ang kinakailangan eh. Sabi nga ni Pablo in 1 Corinthians 9 verse 16, ang sabi po niyang ganun, woe to me if I do not preach the gospel. Kahabag-habag daw siya kung hindi niya maipapangaral ang salita ng Diyos. Ba't sinabi niyang kahabag-habag? Kasi kailangan nating lahat na ipangaral ang gospel. Tama? Hindi ko ano-ano lang ang kinakalat po natin. Amen. Balansihin po ninyo. Pag nag-ano tayo, kung ano kinakalat natin, kalat din natin pati po gospel. Hindi ko ano-ano lang ang pinagkakakalat natin. Dapat ikalat natin ang gospel ng ating Panginoon. Now, paano natin gagawin po ito? Responding to God's grace with action, be mission-minded. Paano ka magiging mission-minded? Yan, share the gospel actively. When you say actively, sa lahat, walang ano yan. Kung saan ka padala ng Panginoon. Yung iba kasi iniisip, gusto ko mag-mission sa Australia, gusto ko mag-mission sa Zimbabwe, hindi lang po doon. Ang daigdig po natin kung saan tayo gumagalaw, kung ano yung trabaho mo, eskwela mo na kinabibilangan mo, no? Yan, kapitbahay natin, yan yung daigdig po natin. At yan po, bahaginan po natin ng salita ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na ang pangangaral ng salita ng Diyos, sa pastor lang yan, sa mga Christian workers lang yan. Mali po. When we talk about gospel, 100% basta Christians. Isa lang po ang requirements po niyan for you to share the gospel. Christian ka. Ngayon, kung hindi mo maisi-share yung gospel, baka hindi ka pa Christian. As simple as that. You have to invite your friends, your bosses, no? Mga supervisors ninyo. Sa trabaho po ninyo, kaibigan ninyo. Yung mga kaano ninyo sa reunion, daklutin nyo po yan, yung mga kaklase nyo po na yan. Dalhin nyo sa church, sa trabaho po ninyo. Lahat, gawin po natin. Kaklase po ninyo. Lahat na po pwede natin madala. No? Yung mga nag-games po rito, kung kayo magkakakilala doon sa games na yun talaga, pwede kayo magkita, dalhin po sa Panginoon. Amen. And then another thing, to be a mission-minded, not only to share the gospel actively, support missions. Dalawa po, para po makasupport po tayo sa mission. Number 1, pwedeng tayo mismo, personally. Literally and personally, tayo. Now, ayaw mo.
O paano mo gagawin naman ngayon? Ayaw mo, pero paano ka makakasupport sa mission? Fund the mission. Hindi ka pwede, ikaw na lang mag-contribute para merong iba. Yung iba kasi, willing naman sila. Kasi pag sinabing mission po, dalawa po kailangan po dyan, tao po at saka po pera. Yung iba may pera, walang tao maipadala. Yung iba naman, ang daming tao, walang pera. Yun. Di po ba? So ngayon, kung hindi tayo po pwede sa pera, magbigay po tayo, mag-contribute po tayo for the missions. Pwede po yan. So ang practical or real life example po natin dyan, yan, ang church po natin, meron na tayong ginagawa na di ba, na pinamimigay ng mga parang gospel tracts sa mga nababaptize. Yan, pwede tayo mag-offering, lumapit kayo sa mga ushers natin, o gusto ko mag-offering para dito sa contribution niya nung gospel tract natin na yan, na i-distribute para kay ganito. Like, marami tayo dito. Like, for example, nakita niyo yung natin, yung tarpaulin na yan, yung mga picture na grow through the word of God in fellowship. Diba, kanina, iba na yung mga design. Papagawa po tayo ng tarpaulin na ganun. Pwede kayong mag-contribute po dyan. Ang contribution po, hindi po palakihan ng kaloob na pera, palakihan ng puso. Kita niyo yung widow, kusing lang yung binigay. Pero na-appreciate ng Lord. Amen. So kaya yan, lahat ng po pwede. Kung mausap kayo, lapit kay Sister Ernie, ano po ba ang kakailanganin para dito sa church? Marami po, marami. No? Sound system nga, binabalak natin na mga kumuha ng mga bago, pati ng mga instrumento na to. Kaya tayo nagpa-fundraising po ng mga ganyan. Minsan, naiinis tayo, di po ba? Yung nawawala lagi yung napuputol, kakasira-sira. Pinagbibintangan nyo pa si Brother Mac na iniipit niya yung ganon. Marurumi isip nyo na pinipindot ni Brother Mac ng ganon, kaya kumikisap-kisap yung hindi nyo alam, talagang kailangan ng pamalit po yan. Mano man lang mag-contribute po tayo, di ba? Kaysa siraan nyo si Brother Mac na sinisira niya yung mag-contribute po tayo ng finances po, no? Bigay ka, Pastor, Sister Ernie, ito 50,000 para dun sa pambili natin ng instrumento. Di po ba? Para kayong nabaon na naman sa lupa, no? Pagkagan, may ganyan tayo ugali, kaya hindi tayo, kala ko ba payaman kayo? Pagka kayo palubog, hindi kayo payaman. Wag dapat palubog ang mararamdaman ninyo. Ha? Sabihin mo, wag palubog. Yan. Sabihin nyo, sige, sa katabi nyo, wag palubog. Ay, payaman dapat Yan tayo Okay. Next. Ito. Isang oras na lang. Live a life of worship and obedience. Ayan. The biblical perspective po natin dito is, of course, worship goes beyond singing. It is a lifestyle of obedience, as stated in Romans chapter 12, verse 1. So, ang worship po, wag natin akalain po, na umaawi tayo, worship na yan. Tama naman po, worship pa rin yan. Pero mainly, hindi po yun Yung pagsunod natin sa Panginoon, worship din yan. Kaya pag hindi tayo nasunod sa ating Lord, siyempre, hindi tayo nakakapag-worship. Obedience often costs comfort, reputation, or convenience, but it brings glory, of course, to God. Yun ang pinakaano po dyan. So kaya kung matatandaan nyo, si Abraham, willing siya mag-sacrifice. Yung sacrifice na yun, worship yun Kaya yan, makinig kayo, kahit papano po, yung mga may hangover, pagka po linggo. Yan, nagsasacrifice po kayo. Ibig po sabihin, kahit papano, kahit may hangover ka. Di ba? Pinili mo pa rin mag-church. Amen. Ngayon, ang gagawin ko ngayon sa mga usher, kakausapin ko, bagong ministry to. Magdadagdag tayo sa medical kit natin ng Alka-Seltzer. Para dun. Bumulong na lang kayo sa mga usher. Sis, Brad, meron akong hangover, pero nag-church, pengi namang Alka-Seltzer. Ayan. Wala tayong magagawa kung ganun hindi pa siya sumusuko Di po ba? Amen.
Now, responding to God's grace with action. Kita nyo kapag ganyan, maraming lasenggo po aatin po sa atin sa susunod po. Diba, ano natin, maganda umatin doon, may Alka-Seltzer doon, kahit na may hangover tayo, pwede. Dadami po tayo, yung mga tumitira ng mga vodka, di po ba? Mga MP, ano pa ba, Alpi, yan. Yan, dadami po, at least madala natin sila sa church, ha? Yan, okay, so, sana po ba tayo? Pati ako, nasabog dito pagka nakakabangag to pagka ganito. Okay. Responding to God's grace with action, embrace worshipful lifestyle. Ayan. So, para magawa po natin yan, we have to obey God's command. Ano yung utos ng Panginoon? No, yan po yan. Pag-aaral ng salita ng Diyos, malaki maitutulong. And then the sacrificial worship. Ayan. Siyempre po, yung sacrificial worship po na yan, matindi po yan, katanggap-tanggap. Parang si Abraham, naging katanggap-tanggap. Kasi anything which has sacrifice, appreciative ang Panginoon. Hindi pwedeng walang sakripisyo. Yung mga malalayo, kita nyo, tandaan po ninyo, aalalahanin po ng Panginoon yung sakripisyo ninyo. Totoo po yan. Pag may sacrifice, mas nalulugod ang Panginoon. Totoo. Kaya ikaw, taga Davao, biro mo, pauuwiin. Makakauwi. Sige, huwag kang mag-alala. In due time, makakauwi. Yun po talaga ang ano po natin. Iba yung may sacrifice po. Inaalala po yan ng ating Panginoon. So, on the practical side, ulitin ko, mag-commit po tayo ng pagdalo po sa gawain ng ating. Ayan, kasama po yan. Kahit na po inconveniente po sa atin yan. Kahit na puyat tayo, kahit na parang gutom na gutom tayo. Alam ko naman marami na sa inyo, talagang mga mukhang gutom na po talaga Kasi mga hindi nag-almusal. Normally po sa atin, hindi po tayo nag-almusal kapag ka Sunday po na worship talaga. Diba? Kaya nga during preaching, ang tingin nyo na sa nagtuturo, manok na Diba? Mukha na po kaming, yan, liempo. Lechon belly, di po ba? Yun na tingin nyo po sa akin. Iba rito, tingin sa akin, Aloha Burger na po, di po ba? Iba-iba po, no? At least kita nyo, may variety. Brother Louie, ano na po tingin nyo sa akin? Di ba? Masama na tingin niya po sa akin Parang ang tingin niya sa akin yata tuyo na Parang gano'n. Okay. So, kita ninyo, iba kapag meron tayong na sakripisyo rin sa ating Panginoon. Okay. Next. Ito na, 30 minutes na lang. Teach and pass on the principle. Ayan. Teach and pass on the principle. Ituro at ipasa daw, no? Yung principle po na ito na natanggap natin sa ating Panginoon. Now, on the biblical perspective po, ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, ito po ang sinasabi po, no? Let these words that I'm commanding you today be always on your heart. Teach them repeatedly to your children. Teach them repeatedly to your children. Talk about them while sitting in your house. Walang kawala Dapat kahit nakaupo, ikukwento sa kanya, isishare sa anak, ano pa. Or walking on the road, kahit naglalakad kayo, or as you lie down, pagka po matutulog, and get up. Pati po sa paggising. So, kaya po yan, ibig sabihin sa pamilya po natin, sa loob ng pamilya po, lagi po dapat na maituro po yan. Kahit sabihin yung basag na po, tenga po nila sa kapapakinig po. In the first place, kaligtasan ng kaluluwa ng members ng family natin ang nakasalalay po dyan. Kahit na mabingi sila, ang importante, huwag silang maimpyerno. Kaya sabi ng Lord, di ba, mas okay na pumasok sa langit na putol ang kamay, isang kamay, kaysa naman talagang buo katawan mo, nasa impyerno ka. So, hindi ibig sabihin naman nun, talaga may papasok po sa langit po ng putol ang kamay. That is a figurative form of speech. Ibig sabihin, kahit anong hirap talaga, kinakailangan magdire-diretso pa rin po tayo just to obtain the salvation na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, responding to God's grace with action, ito po, intentionally live a strong spiritual legacy for the next generation. Kailangan po yan.
May pagpapatuloy po sa pananampalataya. In our text, 2 Timothy chapter 1 verse 5, I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled your grandmother Lois, lola niya po ito and your mother Eunice, nanay niya na si Eunice. Pangatlo na po itong si Timothy. And I know that the same faith continues, is strong in you. Nakita niyo, 3 generation po. Generation ng lola niya, nanay niya, at pati kay Timothy. Lahat po ito. Bakit po hindi tumigil? Teach younger generation. Kailangan ituro sa kanila yan, kahit na ayaw nila. Siyempre, mga kabataan ngayon, hindi naman lahat yan gugustuhin po Di po ba? Mas gusto niya maglaro po ng computer games, yung mga hobby po nila, mas gusto nila yun. But still, kailangan po mapakinggan nila ng walang sawa yung bagay po na yan. And most especially, not only to teach younger generation, but of course, to model the principle. Kailangan makita nila sa buhay po natin. Siyempre, pagka nakikita nila, okay lang sa ating umabsent tayo pagka Sunday. Yung mga anak nyo rin, okay lang rin sa kanilang umabsent. Yung iba nga, matatapat na Hindi nga uma-absent. May mga nag-a-absent pa rin na na mga anak nila, mahal nila sa buhay. Ganun po talaga. So, on the practical or real life example, para magawa po natin to, i-connect natin sila sa ating po mga life group. Ayan, lahat, ako this is my prayer request. All of the members of this church, this 2025, kayo po, ma-connect po kayo lahat sa life group natin. Yung life group natin, biro nyo, online na nga lang po yan Sa ngayon biro nyo. Baka 2026, na natin yan. Ibalik na po natin na magkaroon na tayo ng physical po. Magkakaroon tayo ng hybrid na po by next year po. May physical at merong online pa rin, of course. Hindi na natin matatanggal po yan sa ngayon. Pero sana po, lahat kayo makakonect po sa ating pong mga life group po na yan. At lahat ng gawain po na po pwede po nating madaluhan, daluhan nyo po. Amen. At yan nyo, iniisip-isip natin at pinag-aaralan po yung mga dati nating gawain na kahit na yung daybreak lang na once a month, ibalik po natin yan dito para lalo ngayon kailangan ng bansa natin ng mananalangin, di po ba? Ako po patuloy na nanalangin sa Panginoon. Mahirap mag-away-away po tayo. Sa totoo lang, it's not worth na mag-away-away po tayo. So maraming salamat po. Ayan.